Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahon iyon, lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, "Bakit po ninyo dinadaan sa tilinghag ang inyong pagsasalita sa kanila?" Sumagot siya, "Ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi ito pinagkaloob sa kanila, sapagkat ay mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga, sapagkat tumitingin sila, ngunit hindi nakakakita, at nakikinig, ngunit hindi nakakarinig ni nakakaunawa. Natutupad nga sa kanila ang hula ni Isaías na nagsasabi, 'Makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makauunawa, at tumingin kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita. Sapagkat naging mapurol ang isip ng mga ito, mahirap makarinig ang kanilang mga tenga, at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung di gayon, di sinsanay nakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tenga, nakaunawa ang kanilang mga isip, at nagbabalik loob sila sa akin, at pinagaling ko sila. Sabi ng Panginoon, mapalad kayo, sapagkat nakikita ang inyong mga mata at nakaririnig ang inyong mga tenga. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at matuwid na tao ang nagnasang makakita sa inyong nakikita, ngunit hindi ito nakita, at makarinig sa inyong naririnig, ngunit hindi ito napakinggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Sa Ebanghelyo, sinabi ng ating Panginoong Hesus na paano ninyo malalaman ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi ito pinagkaloob sa kanila. Mga kapatid, tila ang ating Panginoong Hesus ay nagbibigay ng isang malalim na kahulugan sa kanyang mga alagad at yung mga nais sumunod sa kanya. Maraming makaririnig ngunit hindi ito pinakikinggan. Hindi ba nais ng ating Panginoong Hesus ang kaligtasan ng ating mga puso at isipan? Andito na ang ating Panginoong Hesus na araw-araw nagpaparamdam ng kanyang pagmamahal at awa. Ngunit ang ating mga puso ay nananatiling nakasara. Sa kabila ng ating pagkukulang at kahinaan, ang Diyos na mismo ang gumagawa ng paraan upang tayo ay lapitan at ipaalam sa atin ang kanyang walang hanggang awa at pag-ibig sa atin. Nagwika si Jesus ng ganitong mga kataga sapagkat sa kabila ng ating pagiging bulag na makita ang lahat ng mga magagandang bagay na ibinibigay ng Diyos, at bingi sa kabila ng pagtawag sa atin ng Diyos ay patuloy pa rin nating pinipiling huwag itong pakinggan. Mga kapatid, sa paanyaya sa atin, ang ating Panginoong Hesukristo ay sama-sama tayong magiging bukas sa kanyang banal na kalooban upang sa ating pagiging bukas ay patuloy na dumaloy ang kanyang grasya at pagpapala. Manalangin po tayo. Amang makapangyarihan, maraming salamat sa araw-araw na mga biyaya at pagpapala na aming natatamasa. Patuloy mo nawang pagharian ng aming puso at isipan upang patuloy kaming makapaglingkod sa iyo at sa aming kapwa. Panatilihin mo nawang bukas sa aming mga tenga at mga mata upang patuloy naming marinig ang inyong mga paanyaya at patuloy na makita ang inyong mga walang sawang pagmamahal at pagkalinga sa amin. Sa amin pong paglalakbay, nawa kami ay patuloy na maging instrumento ng iyong pag-ibig sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen.